Sa sinaunang panahon, ang mundo ay pinamumunuan ng mga Diyos at halimaw, ngunit ang demigod na si Perseus ang nakatalo sa halimaw na tinatawag na Kraken at iniligtas ang mundo. Bilang gantimpala, inalok siya ng kanyang amang si Zeus na mamuno sa tabi niya, ngunit tinanggihan ito ni Perseus dahil mas pinili niyang mamuhay bilang isang tao. Kalaunan, namatay ang asawa ni Perseus, ngunit hindi pa rin ito nabago ang kanyang pasya. Patuloy siyang namuhay bilang isang simpleng mangingisda at inalagaan ng mabuti ang kanyang anak na si Helios. Isang gabi, dinalaw siya ni Zeus upang maghatid ng masamang balita. Nawawala na ang kapangyarihan ng mga Diyos dahil hindi na sila pinapanalanginan ng mga tao. Ibig sabihin nito'y hindi na nila kayang pigilan ang mga demonyo sa loob ng Tartarus, at malapit nang makatakas si Cronus, ang dambuhalang Titan at ama ng lahat ng Diyos na magdadala ng kapahamakan sa mundo. Hiningi ni Zeus ang tulong ni Perseus, ngunit tumanggi ito dahil inuuna niya ang kanyang anak at hindi niya iniisip na sapat ang kanyang kapangyarihan upang makatulong. Pag-alis ni Zeus, nakatulog si Perseus at napanaginipan niya ang pag-atake ni Cronus sa kanilang nayon at ang muntikang pagkamatay ni Helios. Samantala, nakipagkita si Zeus sa kanyang kapatid na si Poseidon at sa anak niyang si Ares, na hindi natuwa sa pagtanggi ni Perseus at tinawag itong irresponsible. Pumunta sila sa Tartarus upang ayusin ang mga nasirang pader, at doon nila naabutan si Hades, na may galit pa rin kina Zeus at Poseidon dahil sa pagpapatapon sa kanya sa underworld. Dahil dito, nagpa siya si Hades na ipagkanulo ang kanyang pamilya at umatake sa pamamagitan ng mga bolang apoy at mga halimaw. Nagsimula ang matinding labanan, ngunit dahil mahina na ang mga Diyos, hindi nila nagamit ang kanilang buong lakas. Matinding nasugatan si Poseidon. Dahil sa pagkagulat ni Zeus sa sinapit ni Poseidon, sinamantala ito ni Ares upang patumbahin siya at sumanib kay Hades. Ninakaw ni Ares ang kidlat ni Zeus upang mas lalo siyang maging makapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagsimulang umakyat mula sa kailaliman ang mga Chimera upang atakihin ang sangkatauhan. Nakita ni Perseus ang isa sa mga Chimera na sumalakay sa kanilang nayon at agad na kinuha ang espada para ipagtanggol ang kanyang tahanan. Nagtipon ang mga taga-nayon sa paligid ng crater na iniwan ng mga Chimera, ngunit bumalik ang Chimera at nagdulot ng takot sa lahat. Nagsimula ang habulan sa buong nayon habang sinusubukan ni Perseus na labanan ng halimaw at bantayan ang kanyang anak. Pagkatapos nito, humingi ng lunas si Perseus sa isang manggagamot at pagkatapos isinama niya si Helios sa bundok ng mga Diyos, isang lugar na dating pinagdarasalan ng mga tao ngunit ngayon ay wasak na. Natagpuan nila ang estatwa ni Zeus at nagdasal, ngunit si Poseidon ang dumating na sobrang malubha ang kalagayan. Isinalaysay niya ang pagtataksil ni Hades at Ares, pati ang pagkakadakip kay Zeus, at iniutos kay Perseus na hanapin ang anak niyang si Agenor na kasama ni Reyna Andromeda, upang hanapin ang fallen god na si Hephaestus na may hawak ng susi para talunin si Cronus kung sakaling ito ay makawala. Bago mamatay, ipinasa ni Poseidon ang kanyang trident kay Perseus para ibigay sa anak. Samantala, nakagapos si Zeus upang sipsipin ng Tartarus ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito upang palayain si Cronus. Ipinaliwanag ni Ares na kinamumuhian niya ang kanyang ama dahil palagi nitong pinapaboran si Perseus, na ininsulto ang mga Diyos sa pagpiling maging tao. Nangako si Cronus kina Ares at Hades ng immortalidad kapalit ng kanilang katapatan, ngunit duda si Zeus at naniniwalang kasinungalingan ito. Sa nayon, tuluyan ng tinanggap ni Perseus ang laban, nagpaalam kay Helios, at tinanggap ang punyal na ginawa mismo ng kanyang anak. Tinawag niya ang kanyang itim na Pegasus na lumipad sa himpapawid upang hanapin ang hukbo ni Queen Andromeda, na naghahanda na sa may entrance ng underworld. Inatake si Perseus ng mga archers, ngunit agad silang huminto nang makilala nilang ito si Perseus, ang bayaning pumatay sa Kraken. Sa harap ng kanilang pagyuko, muling nagkita sina Perseus at Andromeda at isinalaysay niya ang buong pangyayari kabilang na ang babala na huwag manalangin kay Ares upang hindi ito may patawag.
Pumayag si Andromeda na tumulong at dinala si Perseus kay Aginor, na nakakulong dahil sa pagiging sinungaling at magnanakaw. Ipinaliwanag ni Perseus ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Aginor at sinabing wala siyang pakialam sa mga Diyos na nagtakwil sa kanya. Subalit, sinabi ni Perseus na ito ang kanyang pagkakataon upang makalaya. Hiningi ni Aginor ang patawad ng hari, ginto, at isang barko kapalit ng kanyang tulong. Pumayag si Andromeda sa pakiusap ni Perseus na palayain si Aginor alang-alang sa kapakanan ng sangkatauhan. Sa barko ni Aginor, isiniwalat nito na si Hephaestus ang lumikha ng trident ni Poseidon, pitchfork ni Hades, at kidlat ni Zeus. Kapag pinagsama ang tatlong ito, mabubuo ang Spear of Triumph, ang sandatang ginamit ng mga Diyos sa unang pagkatalo ni Cronus. Nakatira si Hephaestus sa isla ng Kale, na sinasabing hindi pa natatagpuan, ngunit iginiit ni Aginor na alam niya ang daan. Pinalaya siya ni Perseus mula sa mga tanikala at ibinigay ang trident na agad niyang isinaksak sa bangka upang gabayan ito papunta sa isla. Pagdating nila sa Kale, napansin nilang maraming patibong sa paligid. Gustong manalangin ng mga bantay ni Andromeda kay Ares, ngunit pinigil sila ni Perseus dahil hindi nakakampi si Ares. Sinubukan ng grupo na maging maingat, ngunit nadakip pa rin si Aginor sa isang bitag. Habang pinag-uusapan kung paano siya palalayain, bigla itong hinila ng mga lubad at sinundan ito ni Perseus, ngunit sinalubong siya ng lumilipad na puno. Agad siyang nakaiwas at laking gulat niyang isang Cyclops ang may kagagawan nito. Tinulungan siya ng grupo ni Andromeda, ngunit dumating ang ikalawang Cyclops at nagsimulang patayin ang mga sundalo. Nagtago si Andromeda kasama ang bantay niyang si Corina, na muntik nang magdasal kay Ares. Mabuti na lang napigilan siya ni Andromeda sa wastong oras. Papunta na ang Cyclops sa kanilang kinaroroonan, ngunit narinig nito ang sigaw ng isa pang Cyclops na nasaktan kaya umalis ito. Umatake ang ikalawang Cyclops at ginamit ni Perseus ang trident upang ipagtanggol ang sarili. Sa puntong iyon, dumating ang ikatlong Cyclops at pinigil ang dalawang Cyclops na kasama niya dahil ang trident ni Poseidon ay simbolo na ipinadala sila ng mga Diyos. Dahil dito ay pinakawalan na nila si Aginor at yumuko ang mga Cyclops kay Perseus bilang paggalang. Samantala, sinamantala ni Ares ang pagkakatali ni Zeus para paulit-ulit siyang bugbugin. Hindi alam ni Ares ang sarili niyang limitasyon, kaya kinailangang pigilan siya ni Hades bago niya masira ang plano. Mabilis na tumanda si Zeus habang binabalot ng lava ang kanyang mga braso mula sa mga kadena upang sipsipin ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, nakarating din ang grupo sa taguan ni Hephaestus. Mukhang wala na sa katinoan ang matandang Diyos, pero nakilala niya si Perseus at sinabing hindi siya makakatulong dahil wala na siyang kapangyarihang makadiyos simula nang agawin ito ni Zeus nang ipatapon siya sa daigdig ng tao. Hinawakan ni Andromeda ang kamay ni Hephaestus at taimtim na nakiusap, at sapat na iyon upang magbago ang isip ng Diyos dahil naalala niya ang kanyang asawa na si Aphrodite kay Andromeda. Ibinunyag ni Hephaestus na siya ang nagdisenyo ng Tartarus at may nilihim siyang daanang maaaring gamitin ng grupo. Kailangan nilang makarating sa puso ng Tartarus, pero upang magawa iyon, kailangang matawid ang maze na nakapalibot dito. Umalis ang grupo upang puntahan ang isang gusaling pinagtataguan ni Hephaestus ng maze entrance. Ibinigay niya kay Aginor ang mapa nito bilang reserba. Habang papalapit na sila sa pintuan, biglang dumating si Ares. Habang binubuksan ni Hephaestus ang nakatagong pintuan, sabay-sabay na umatake ang grupo kay Ares, pero masyado siyang malakas at itinapon silang lahat. Lumuhad si Corina at inamin na siya ang nanalangin para kay Ares, ngunit pinasalamatan lang siya nito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Dahil alam ni Hephaestus na malapit na silang matalo, pinanatili niyang bukas ang pintuan gamit ang kanyang baston at hinarap si Ares upang bigyan ng oras ang grupo. Habang pinapatagal ni Ares ang pagpatay kay Hephaestus, tumakbo sina Perseus, Andromeda, at Aginor papasok ng maze, at agad itong nagsara sa kanilang likuran. Nagsimulang maglakbay ang tatlo sa loob ng maze gamit ang iniwang mapa ni Hephaestus. Patuloy na naririnig ni Perseus ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan at humihiling sa kanyang anak.
Samantalang si Andromeda naman ay nakakita ng isang vision ni Corina na biglang tumakbo palayo. Sa dami ng mga nangyayaring kakaiba, nawalan ng tiwala si Aginor sa mapa at iminungkahi na sundan na lang nila ang kanyang navigator instinct na nakuha niya sa kanyang ama. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga pader ng maze at nagsara ang ilang mga daan, kaya dali-daling tumakbo ang tatlo upang hindi maipit. Nakapasok sila sa isang bahagi ng maze kung saan may higanteng mga umiikot na singsing na naging dahilan para sila'y mahulog at maipit sa pagitan ng dalawang pader. Ginamit ni Perseus at Aginor ang kanilang lakas para mapalabas si Andromeda. Sumunod si Aginor, pero muling nahulog si Perseus. Sa isang madilim na pasilyo, nakita ni Perseus ang kanyang anak at kinailangan niyang ipaalala sa sarili na ilusyon lang ito. Habang hinahanap ang kanyang mga kasama, bigla siyang inatake ng isang minotaur na tinangkang saksakin siya gamit ang mga sungay nito. Nagkaroon ng mabangis na laban at sa bandang huli, naitulak ni Perseus ang minotaur sa pader kaya naipit ang mga sungay nito. Sinimulan niya itong bugbugin, at nang mabasag ang sungay, ginamit ng minotaur ang tinig ni Helios para humingi ng awa, pero pinatay pa rin ito ni Perseus. Dahil ang minotaur ang tagapagtanggol ng maze, nang mamatay ito ay nagbukas ang isang malinaw na daan. Muling nagkita ang magkakaibigan at sa wakas ay nakapasok sila sa puso ng Tartaros. Samantala, humingi ng tawad si Zeus kay Hades sa pagkatapon sa kanya sa underworld at inamin niyang pinapatawad niya si Hades sa pagkakabihag niya. Nagbago ang isip ni Hades dahil matagal na niyang hinangad ang paghingi ng tawad ni Zeus, ngunit biglang dumating si Ares at inatake siya upang pigilan siyang palayain si Zeus. Matapos magpalitan ng ilang suntok, niyakap ni Hades si Ares at sabay silang nahulog sa kailaliman habang sinimulang lubusang sipsipin ni Cronus ang kapangyarihan ni Zeus. Dumating ang grupo at ginamit ni Perseus ang trident ni Poseidon para palayain si Zeus habang umaakyat pabalik si Ares, handang ipagpatuloy ang laban. Pinigilan siya ni Andromeda at Aginor pero wala din itong saysay. Muling bumalik si Hades at inatake si Ares mula sa likod gamit ang kanyang sibat. Tumakas ang grupo kasama si Zeus habang inagaw ni Ares ang sibat at ibinato ito kay Zeus, na tinamaan sa likod. Ginamit ito ni Zeus bilang pagkakataon upang pagsamahin ang sibat ni Hades at trident ni Poseidon at nag-teleport ang grupo palabas ng Tartaros. Galit na galit, sinaksak ni Ares si Hades at saka sinuri ang paligid. Natagpuan niya roon ang punyal na iniregalo ni Helios kay Perseus. Ilang minuto ang lumipas, lumitaw ang grupo sa kampo ni Andromeda, pero kaunting oras na lamang ang natitira kay Zeus. Sinabi niya kay Perseus na nasa kamay ni Ares ang kanyang kidlat, kaya kailangang nakawin ito upang buuin ang Spear of Triumph na siyang tanging sandata na makakapatay kay Cronus at tanging si Perseus lang ang maaaring gumamit nito. Nagplano ang grupo, pipigilan ni Aginor, Andromeda, at ng kanyang hukbo si Cronus habang si Perseus ay pupunta upang kunin ang kidlat kay Ares. Nanawagan si Perseus kay Ares at hiningi na magkita sila sa templo na nilipad niya sakay ng Pegasus. Sumabog ang pasukan ng underworld at nagsimulang bumagsak ang mga fireball sa paligid, dala-dala ang iba't ibang halimaw. Lumaban ang mga tao gamit ang lahat ng kanilang sandata at kaalaman, pero hindi nila ito kakayanin ng matagal. Fire the artillery! Biglang lumitaw si Hades sa gitna ng labanan upang dalawin si Zeus, hinawakan ang kanyang kamay, at ibinahagi ang natitira niyang lakas habang tinatanggap ang kapatawaran nito. Muling naging bata at gumaling si Zeus. Sabay na lumaban ang dalawang Diyos at pinupuksa ang mga halimaw na parang langaw. Samantala, nakarating si Perseus sa templo at natuklasang dinala ni Ares si Helios upang mapanood nito kung paano mawalan ng ama, gaya ng naranasan ni Ares kay Zeus na tinalikuran siya dahil kay Perseus. Muling nagharap ang magkapatid sa isang mabangis na laban, pero madali siyang natalo ni Ares dahil kalahating Diyos lang siya. Nang papatayin na ni Ares si Perseus,
Biglang lumapit si Helios dala ang espada ng kanyang ama, na siyang nakaagaw ng atensyon ni Ares. Ginamit ni Perseus ang pagkakataon upang talunin si Ares at nakawin ang kidlat, na siya rin niyang ginamit upang wakasan ito. Nang makumpleto na ang tatlong sandata, pinagsama ni Perseus ang mga ito upang mabuo ang Spear of Triumph. Samantala, tuluyan nang nagising si Cronus at lumitaw sa labanan, kaya pinagtulungan siyang atakihin nina Hades at Zeus. Ngunit mahina ang kanilang kapangyarihan at binaliwala lang sila ni Cronus habang winawasak ang paligid gamit ang lava. Dumating si Perseus sakay ng Pegasus pero hindi siya makalapit dahil sa buhos ng lava. Pinagsama nina Hades at Zeus ang kanilang kapangyarihan upang bigyan ng pagkakataon si Perseus na makalapit. Nagalit si Cronus at pinalo ang lupa upang lumikha ng isang napakalakas na alon patungo sa dalawang Diyos. Itinulak ni Zeus si Hades upang iligtas ito at gumawa ng force field, pero hindi ito sapat at napalipad siya palayo. Ang pagkaabala na iyon ay sapat para maiwasan ni Perseus ang huling alon ng lava at direktang lumipad papasok sa bibig ni Cronus. Ibinaon niya ang Spear of Triumph sa loob ng katawan ni Cronus. Umepekto ang plano at sumabog si Cronus hanggang wala nang matira kundi abo. Nagdiwang ang hukbo at masayang nakita ni Andromeda na buhay pa si Perseus. Pagkatapos, muling nagkita sina Perseus at Zeus. Sinabi ni Zeus na tapos na ang panahon ng mga Diyos at nagpasalamat siya kay Perseus. Dahil wala nang lakas si Hades upang palawigin pa ang kanyang buhay, namatay si Zeus sa mga bisig ng kanyang anak. Ipinahayag ni Hades na wala na siyang kapangyarihan kaya kailangan niyang magsimula ng bagong buhay. Maya-maya, nag-aasikaso na ang lahat ng sugatang sundalo sa kampo. Naging malapit si Agenor kay Helios dahil gusto niyang maging mabuting tiyuhin at lumapit si Perseus kay Andromeda upang halikan siya. Nang magkaoras silang mag-ama, inamin ni Helios na matapos niyang masaksihan ang digmaan, mas maigi na lang para sa kanya ang pagiging mangingisda. Pero gusto ni Perseus na maging handa si Helios sa kinabukasan kaya ipinasa niya rito ang kanyang alamat na espada.